Tara, pag-usapan natin ang performance ng Century Pacific Food noong 2025 at kung ano ang plano nila sa 2026. Ito ang breakdown, resulta, growth drivers, bottom line, investments, at ang kanilang 2026 outlook. So, noong 2025, sa kabila ng lahat tumaas pa rin ng 10% ang kanilang consolidated revenues. At yan, nag-translate sa 11% na pagtaas sa kanilang kita. Not bad, di ba? So saan ba galing ang akyat na to? Simple lang, ang lakas ng kanilang branded segment. Sumipa ng 13% ang branded segment, sobrang layo sa 2% lang ng OEM exports. Dahil to sa strategic decision nila, nag-invest sa brands pero di nagtaas ng presyo, kaya boom! At pag sinabing branded, ito yung mga paborito nating dilata, karne at gatas, mga pantry staples. Okay, next. Paano naman nila binantayan ang kita habang tumataas ang gastos? Tingnan natin. Kasi ang challenge talaga, yung tumataas na input costs. Ramdam na ramdam yan sa gross margins nila. Dahil dyan, gumaba ng 100 basis points ang gross margin nila. That's a 1% drop. So, anong ginawa nila? Naghigpit sila ng sinturon, sadyang binawasan ng operating expenses o OPEX. At yun ang nagligtas sa kanila. Dahil sa pagtipid sa OPEX, tumaas pa rin ang kanilang net profit. At dahil malakas ang cash flow, nakapag-invest pa sila para sa future. Tuloy ang long-term plans. Naglabas sila ng, get this, 4.1 billion pesos para sa capital expenditures. Pang future growth yan. Saan napunta yung pera? Capacity expansion at ito ang interesting, renewable energy. Yep, nagtatayo sila ng sariling nilang solar at biomass facilities. Sustainable move yan. At ang galing, gilawa nila to habang super healthy ang balance sheet, napakababa ng utang nila. Okay, so ano naman ang aabangan sa 2026? Sabi nila, medyo challenging daw ang taon. Ayon mismo sa CFO, yung mga gulo sa Middle East, ramdam na nila sa kanilang operasyon na yun pa lang. Pero kahit may hamon, klaro ang priorities. Siguraduhing may supply at abot kaya pa rin ang presyo. Para mangyari yan, kailangan ng matinding cost discipline. Walang tapon sa gastos, lahat binabantayan. Kasi at the end of the day, bumabalik sila sa misyon, abot kayang nutrisyon para sa pamilyang Pilipino. Kaya ang tanong, sa gitna ng global uncertainty, sapat na ba ang pantry staples at cost discipline para manalo?